Ang heat stroke ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay nag-overheat. Ito ay nangyayari kapag nabilad ang katawan sa sobrang init na temperatura sa mahaba o matagal na oras. Ang heat stroke ay nangyayari kung tumataas ang temperatura ng katawan sa antas na 40 sentigrado o mas mataas pa. Dito sa ating bansa, ang insidente ng heat stroke ay tumataas tuwing summer. Anong dapat gawin kapag nakakita ng taong may heat stroke? Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Kung hindi siya mabigyan ng agarang lunas, ito ay maaring makaapekto sa kanyang utak, puso, kidney o bato, o muscle o kalamnan. Ang mga apektadong bahagi ng katawan ay lalong gumagrabe ang pagkasira habang tumatagal ang pagbigay ng agarang lunas na maaring umabot sa pagkamatay. Ang mga simptomas ng heat stroke, ang taong may heat stroke, ang balat ay karaniwang tuyo, namumula at mainit. Sila ay nagsasabing masakit ang kanilang ulo, nagsusuka, o di kaya'y nauutal sa pagsasalita. Mabilis ang tibok ng puso, mababaw at mabilis ang paghinga. Karaniwan sila ay iritable, aligaga, o maaring nagdidiliryo o wala sa sarili. Kung sobra na, sila ay maaring mawalan ng malay o maging comatose. Anong dapat gawin upang maibsan ang mga nararamdaman ng isang taong may heat stroke? Dalhin sila sa isang malilim o malamig na lugar, bawasan ang kanilang damit o ang sobrang damit, sila ay buhusan ng tubig, sila ay lagyan ng yelo o kaya tuwalyang basa ng malamig na tubig sa kanilang ulo, leeg at mga singit. Sino ang karaniwang apektado ng heat stroke? Karaniwan ito sa mga matatandang may 65 years old na edad o mataas pa. Sa mga militar o mga atletang nabibilad sa arawan, sa mga taong gustong pumunta sa may init na lugar, mga pasyenteng may sakit sa puso o sa baga, o ang mga taong may chronic illness o mga sakit na nangangailangan ng matagalang gamutan. Ano ang dapat tandaan kung kayo ay dapat pupunta sa mga lugar na mainit o kailangan magtrabaho sa ilalim ng initan sa mahabang oras? Magdala kayo ng payong, magsuot ng malaking sombrero o shades. Magsuot ng mga komportabling damit o lightweight na damit. Uminom ng maraming tubig at kung maaari ay malamig na tubig. Huwag iwanan ang kahit na sino lalo na kung bata sa loob ng sasakyan na nakasarado ang aircon o ang bintana lalo na kung ito'y nakapark sa initan. I-schedule ninyo ang inyong gawain sa malamig na parte ng araw tulad ng madaling araw o sa gabi. Kung kayo ay naggagamot para sa hypertension o diabetes, huwag nang pumunta sa mga lugar na may init o magtrabaho sa ilalim ng initan.